Daming blessing ni Biancy. Kinikilig talo. Kinikilig siya. Pinapanood niya yung vlog niya. Ano yan? Sa audition yan tol. Audition. Naka-upload na yung kanina eh. Audition pala yan. Siya nga ano. So yun, good morning guys, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. No? Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Nagbabalik para sa isa na naman po reaction. Actually, matutulog na sana ako. And madaling araw na po rito. Kaso may dumaan sa wall ko na isang maritesan ni Red Zane tsaka ni Pure Health plus ni Viancy. Hindi ko matiis na hindi gawan ng reaction. So, bago ako matulog, gagawan ko po muna ito ng reaction. And welcome po kayong lahat sa aking reaction video na gagawin na ito. So yan guys, at huwag po natin kakalimutan ang buong Team Kalingap para suportahan po sa pangunguna yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rob at Ma'am Jackie po. So yan guys, samahan po ninyo ako dahil may mga dito ay si Viancy pala kinikilig. Kinikilig guys pagka pinanonood niya yung mga videos nila ni Papa Eds. So yan guys, samahan po ninyo ako. Cause I don't give a fuck what you say. Ha? Parang kinikilig ay. Ewan ko dyan. Isang taon. Isang taon na lang mag-aantay si Edo. Naku. Grabe, isang taon. Mukhang malapit-lapit na. Ano kayang ganap sa Dibo mo, Biancy? Sigurado yan. Sasagutin mo na ba? Abangan. Yes, I do. Kakasal na daw eh. Sino ba nagsabi? Ikaw ba nagsabi no na ikaw na nag-text na mag-aasawa na si Edo? Kanina nang galing yung Biancy yung info. Para kay Biancy rin yata ay. Si Biancy yata ang ikaw nag-chat nun? Nagpaalam na sa'yo si Edo. Ay, grabe. Grabe, nagpaalam na si Edo. Anong reaction mo? Anong reaction mo doon? Ha? Paano ko hindi nagluloko? Lagot ka. Actually guys, sa live po ni Kalingap Edo po, nabanggit din niya ito regarding sa kasal na yan. At yun ay nung nasa Naga nga daw sila at nagbibiroan. At sabi ni Papa Eds ay sige, message daw ni Biancy si Kalingap Rob para sabihin regarding sa kasal. Tapos, tinuluyan talaga ni Biancy guys. Kumbaga pinipigilan siya ni Edu para tigilan na i-chat si Kalingap Rob. Kaya lang, itinuloy-tuloy pa rin ni Biancy. So, ano kaya ibig sabihin nun? So, let's go. Seryoso pa ngayon. Naglolo ko. Seryoso tao si Papa Eds. Kaya nga. Bawat sinasabi nun ay... Tama. Nako, delikado. Nakahanda ka na ba? Handa na ako. Handa na ako. Makinig sa'yo. Grabe yan, Biancy. Sana all. Wala ka na rin namang hahanapin kay Edo. Stable na ang buhay. Yes. Mapaganda ang buhay mo kay Edo. Yes. Kaya nga si Ed siya mag-i-stable. Oo. Yun. Si Eds na. Actually guys, first time kong gawin to na mag-reaction sa mga ganitong klaseng video na behind the scene tsaka mga maritesan. Itong si Red Zane na tinawag nga na hari ng bulong. So, nakakatuwa rin pala na panoorin yung mga videos nila dahil dito natin malalaman yung mga hindi gaanong nabablog ni Kalingap Rob kasi nga po may mga kasamang mga biru-biruan na may mga katotohanan din. So guys, tuloy natin. Bahala sa pag-aaral mo. Nako. Susunod ba pag-flight attendant mo? Kaso pag nag-flight attendant ito, tol, may iwan si Papa Eds. Ay. Yun lang. Hindi na mag-aral. Hindi man ata papayag si Edo. Ngayon. Mag-teacher ka na lang para dito ka lang sa magang. Kaya maging
Negosyante. Kapitana. Kapitana. Di, Pwede. Yung, ano baga, yung negosyo. Yan. Pag negosyo. Kasi, Ano ka, business, ano? businesswoman. Parang baga si Mama Rexy, Yes. si Tita Rexy. Pwede. Grabe. Sabi ni Tita Rexy, siya na daw bahala sa negosyo nyo. Oo, kita. Uy. Sana kunin mo na. Mga bulong nito, tol. Mukhang wala. Naku guys, totoo kaya yung bulong ni Red Zane na ito na pagka kinasal yung dalawa, si Habi tsaka si Wifey, bahala na daw si Mami Rexy na mag-provide ng negosyo nila. Nako, pag narinig to ni Mami Rexy, sana mag-comment siya kung totoo o hindi. Yan. Kaya mapagalitan ako nun. Uy, wag muna. Wag muna. Cut mo muna. Cut! Yan. Kasi pag nagkatuluyan daw yung dalawa na yan, Oops, sabi na. Wag muna. pag nagkatuluyan daw, tol, Oo. si Mami Rex na ang bahala sa Naku. negosyo nilang dalawa. Grabe. Magiging CEO daw si Beyonce. Ay, grabe. Pwede, ano? Guys, Sana all. swerte. Si Beyonce ang pinaka na Sarap changes. naman nun. Kasi yumaman na bigla Siya mag- Sa lahat. sa no? lahat. Mm. Oo, kasi may negosyo. Hindi pa nga siya nakapagtapos Tapos sa kanyang may negosyo. stable na magiging asawa. Naku, Ay, grabe. Stable na. Pogi pa. Pogi pa. Ayun, grabe. simple-simple lang si Edo pero ano talaga yan? Serious. Seryoso sa buhay. Totoo yun. Pero, Seryoso ewan talaga ko si ba, Papa Eds. bandang huli-huli dyan, baka umami na talaga. Ayan. Naghahanap lang ng tamang panahon. Yeah. Guys, sa tingin nyo, kasi ako, according sa aking obserbasyon, no, talagang siguro may tinatago na rin itong dalawa na to na relasyon. Kaya lang, since bata pa talaga si Viancy, nag-aaral, and binorde edad talaga, so hindi pwede talagang aminin, no, kahit ano mangyari, kailangan ilihim yan. So yan, guys, nakikichisbis na rin tayo. Tuloy. At kinikilig si Beyonce. Hala. Wow, tol, ihinto mo muna sa gasolina baka naiihi. Pambihira. Kinikilig. Si Beyonce. Anong masasabi mo doon, Beyonce? Yan. Okay lang ba o okay lang ba? Ha? Isang tanong, isang sagot. Isang sagot. Nako. Isang sagot, isang tanong. Tol, tinotorture mo na. Huwag mo na mag- Dahan-dahan lang kayo, mga tol. Hinay lang. Banda-banda riyan. Gabianse. Basta ang alam natin, isang taon na lang. Hindi, kung iisipin mo talaga, tol, kung Grabe talaga guys, no? Siyempre, may mga pinapahiwatig tong dalawa na to Tsaka hindi lang sila. Yung regarding sa pagka nag-divorce si Viancy, marami silang pinapahiwatig. Siguro nga pag dumating yung time na yun, pag nag-divorce si Viancy, ay lalantad na sila, no? Sa kanilang malamang na itinatago. Hindi ko sinasabing meron, pero feeling ko parang may ganun din. Nakikiramdam din tayo, guys. Pasensya na. ano ka talaga. Kasi kung si Edo seryoso sa buhay, nasa edad na talaga para magkakuha ng magiging asawa, bakit palalayo sa iba? Siya po. Nandito na rin naman sa masalong-salong ang malapit. Malipat na Pati ng Taisan. Malapit na. 15 minutes na lang simula. Yun. Di ba? Talagang mapapalapit Bakit pa na. maglalayo? Kung nandito na ang nakatadhana. Tama. Pwede. Sana all. Yun. Kilig talaga si Beyonce. Ay. Bulong yan, tol. Bulong. Grabe mga bulong na yan, May side comment si Beyonce. Ayusin mo, Beyonce. Ikaw ang lahat. Boto naman yata yung magulang mo kay Edo. Oo. Mamaya, matanong nga si tatay. Tatay. Sige nga. Tanungin nyo nga. Si mama mo, si papa mo, yung mga kapatid mo. Naku. Ikaw na lang ang inaantay namin. Grabe. Papakasal na namin Matindi. Mapakasal. Palit pala nun, no? Papayag ka ba yan, Pag 18, may papakasal ka na daw? Hindi po. Hindi. Yun. Guys, Ilang taon? narinig niyo po yun. Ang tanong kay Viancy kung papayag siya na magpakasal na.
Pagtuntong niya ng 80, ang sagot ni Biancy, hindi po. Ay, syempre, wag muna kasi bilang kumbaga nakafocus na si Biancy para sa kanyang magiging future na pagkakakitaan or work, no? Gusto niya talaga maging flight attendant. Dapat, if ever na maging sila ni Papa Eds, ay bigyan muna ng chance ni Papa Eds na magawa ni Viancy yung kanyang pangarap na yun, no? Na matupad kasi minsan lang naman sa buhay natin yon yung mga ganung bagay na pag na-meet mo yung pangarap mo, ay, nako, napakasaya po nun. Yun ay isang malaking tagumpay sa buhay natin. And if ever naman na hindi siya magtatagal sa work niya na yun, andyan naman si Papa Eds. Kumbaga, marami silang mga options na pwedeng mapagkakitaan. Yun. Pero ang importante, magawa muna ni Viancy yung kanyang pinapangarap at makatulong din sa kanyang pamilya. Kasi kagaya nga po ng sinabi ni Viancy dati, na gusto niya talagang maranasan din yung siya yung nagpo-provide ng galing naman talaga sa kanyang pinagsikapan, yung walang hindi donation, hindi tulong, yung siya talaga, yung galing sa pinagtrabahuan niya. So yun, sana'y mangyari nga, guys. 17. Bihira. Abang may panahon pa, isang buwan pa. Ay, wala na. May panahon ka pa. Di pa na. Ay, pag-graduate pala. Hindi pa nga nakakapagtapos eh. Anong grade ka na ngayon? Anong graduate? Grade 12? Isang taon na lang. Grabe. Grabe yan. Excited na si Papa. Yes, seryoso na sa ngayon eh. Suportado naman ng suportado ng K-Boys yan eh. Oo. Tsaka walang magbabawal sa K-Boys na ewan ko yung mga supporters kasi may nagsasabi wag daw ipakasal. Di pumunta sila dito sa diet. Iharang nila ang kasal. Sarili. Aba, Walang magaganap na kasal. talaga naman. Ano ka ba? Anong ba't nagbabawal ka magkasal? Viewers mo ako. Pambihira. Tuloy. Galitan ka pa rin nagkakasal. Viewers ka lang pala. Viewers ka lang pala. Listahan dito to. Actually, wala naman talaga makakapigil pagka ginusto po nila, Kasi hodang viewer ka dyan or supporter ka, hindi mo naman mapipigilan kung talagang gusto na nila magpakasal. Pero, kumbaga, opinion lang na masyado pang bata si Viancy. Tsaka, may pangarap pa siya. So, kailangan, kung kailan gusto ni Viancy, yun yung perfect time para lumagay siya sa tahimik, di ba, guys? Ay, siya nga. Wala kang kamag-anak dito, Biancy? Wala. Ay, may sayawan, no? Ay, grabe. Grabe. Parang gusto ko na dyan, Uusok na naman ang sayawan yan mamaya. Gusto ko na dyan, Grabe talaga si Viancy. Ano pang, tol? Halimbawa, ikaw yung babae. Ano pang hanapin mo kay Edu? Ay, wala na. Wala na, di ba? Andiyan na yung matangkad, pogi, Ano pa? mayaman. Uy, mayaman pala. Wala nang alam, maging CEO eh. Oo. Sabagay, CEO naman sa kanyang YouTube channel. Oo. Siya ba ang may-ari niya? Grabe pala. Si Biancy, kung magiging silang dalawa, marunong mag-edit. Hmm. Mag-edit na lang si Biancy. Ayun, partners. Tingin pag si Biancy gumawa ng channel, saglit lang yan. Oo. Yes, tama. Ano ka agad yan? Pag dumating yan. Tama guys, if ever na dumating yung time na, hindi pa naman sa ngayon, in the near future siguro, pagka nagsarili na si Biancy, gumawa ng channel, pero pero syempre, kailangan, hindi siya hiwalay sa Kalingap. Kumbaga, partners pa rin, part pa rin siya ng Kalingap. Dahil mahirap po pag humiwalay talaga sa Kalingap, parang alam na natin kung ano yung pwedeng mangyayari, kung magtatagal nga ba o hindi. Whereas kung nandiyan ka lang, konektado ka pa rin sa Kalingap, kahit nagbo-vlog ka na, talagang sinusuportahan ka nila. Kumbaga, napaka-wide kasi, napakalawak po ng ng network ng Kalingap. So, maraming po pwedeng tumulong sa iyong channel. So, guys, Tamang panahon na payagan na sila. yan. Pag mag-asawa na sila, Oo.
cooking, Yes. pag-alaga kay Edo. Sa viral yan, ano? Grabe, kinikilig si Biancy. Like, gusto mong kape? Kape, juice. Juice. What do you want? What do you want? Coffee or me? Ganun ba, ano? Akala ko milk, bakit milk? Me. Si Biancy, kilig na kilig si Biancy. Sabihin mo, coffee o me? Kaso hindi nagko-coffee. Oo. Sabihin mo, juice o me? Kinikilig din. Tagapunas ng pawis. Pawis yung baga sa Edo. Tagapunas ng pawis. Sabihin ni Biancy. Walang pinapabayaan. Ayokong sabihin ng mga K-boys na pinapabayaan kita. Kailangan malinis ka lagi. Walang Yes. pawis. Mhm. Fresh na fresh. No? Tama. Grabe. Anong gusto mong ulam? Ang gusto mong ulam. Sarap pag gano'n, no? Oo. Matawag pa. Sasan ka? Ay, baka Para kayo- tawagan nila. Anong tawagan nila, tol? Mahal ata eh. Hindi ko alam. Uy, Paano ba? Bakit? mukhang may alam talaga itong mga to. Sa likod ng camera, mukhang maraming nalalaman itong dalawa na to. Si Pure Health, tsaka si, si Red Zane, talagang mga hari ng bulong nga. So, may tawagan na nga ba talaga sila? Mahal nga ba yung tawagan nila? Nako ha. Gano'n. Paano gusto mong ulam? Magluluto kita. Sige Ma. nga. Mamaya. Napakalayo din pala ng bahay ni Biancy. Diba? Para silang si Dingdong tsaka si Marian. Yun. No? Yan ang Marian. Yun ang sa ano? Tulay? Wag yun. Wag yun sa tulay. Ako eh. Marian, yung Dr. Love eh. Mapa. Grabe, oh. Sabi guys, actually ito video na ito na nire-reaction ko po ito yung continuation yung photoshoot nina Edu tsaka ni Viancy para sa invitation ng kanyang nalalapit na birthday po Ito ihahatid nila. Bakit nga ba hindi si Papa Eds ang naghatid? Mamaya-maya po malalaman din po natin 'yan. Kinikilig si nakangiti oh. Huling-huli tal nakangiti. Oo. Napanood niya yung vlog nilang dalawa. Ay, sana all. Grabe. Kinikilig ka din pag nanonood ka. Minsan po. Minsan. So yun guys. Minsan. Talagang pinanonood din pala ni Viancy yung mga vlog nila ni Papa Eds. At yun na nga, sabi niya, kinikilig minsan. Okay Iba na kasi yung pag pinanood mo na, di ba? Oo. Kaysa dun sa... Pero kung ako kay Beyonce talaga, hindi ko napakawalan si Papa Eds. Ay, hindi na. Grabe. Kung ako lang ay hindi mo na kasi ako si Beyonce, lalaki man kasi. Grabe yan, tol. Grabe talaga. Bit ng bahay niya, Biancy. Hindi pa. Hindi niya nakikita. Ganda na. Second door na yata. Mais love na yun sila eh. Yun, ganda. Ang sada dito. Grabe yan talaga. Pinakamalaking bahay ba gayon? Oo. Actually guys, nag-ano na rin si Kalinga Prab tungkol sa bahay ni Viancy po naghahanap na rin sila ng ng mga pagkokopyahan or magiging idea tungkol sa interior na design po niya. So, one time binisita nga po nila yung bahay ni Pure Health kasi napakaganda naman po ng pagkakayari ng bahay ni Pure Health po Talagang pulidong-pulido, hindi yung minadali. Talagang kahit yung mga wall niya, kikita mo talaga na pantay na pantay. Talagang inasikaso. So yan, mapapanood niyo po yan sa channel po second channel po ni Kalinga Prab guys tungkol doon sa interior design na gustong ipakita ni Kalinga Prab sa mga sponsors kasi gusto ng sponsors ni Biancy. Talagang maganda po yung magiging bahay niya. Grabe ito guys. Daming blessing ni Beyonce. Kinikilig talaga. Kinikilig siya. Pinapanood niya yung vlog niya. Kinikilig pa rin. Yung audition niya eh. Kanina yan? Sa audition yan tol. Audition. Naka-upload na yung kanina eh. Mhm. Audition pala yan. Siya nga Nunood nga.
Ma-audition din kami dyan mga Audition Sabado. ako, hindi ako baka sumikat ako. Tatakot ako sumikat sa kaya Grabe. pinapatingkas. Kuya na ako sa gilid-gilid. Grabe yan mga kalingap. Ay, nako. Grabe to. Matindi. Layo ng bahay ni Beyonce, guys. Oh, nagpaalam pala mga kalingap sets na maghahatid siya kay Biancy. Di man nagsabi si Biancy na Kailangan po yan para makapagpahinga na dito. Alam mo ang purpose kasi no? Parang magsundo ka eh. parang inaalala mo na pagod na siya. Eh siyempre si Edo naman gusto kanyang makasama. Kaya Masulong yung kayong dalawa lang. nag-volunteer siya na ano, Ano to? na siya na ang maghahatid sa inyo. Sa So, iyo. yun. Minsan yung mga viewers din nag-aano rin yan. Bakit hindi si Eds naghahatid? Oo. Hindi nila kasi alam na, pag si Eds kasi naghatid, walang vlog. Tama. Hindi kagaya sa atin na, ito lang yung vlog natin na maghatid, Oo. sundo. Kaya inisip nila, ako palagi, hindi naman ganun. Yung mga, So, yun guys, gets nyo yung pinag-uusapan nila regarding sa paghahatid ni Kalingap Edu kay Viancy po nag-volunteer kaya lang hindi naman sinabi ni nag-volunteer siya na siya na yung maghahatid kay Viancy. Ganun daw lagi yung Kaya lang si Viancy hindi naman niya sinasabi kina Kalingap Rob na si Edu na yung maghahatid sa kanya. Syempre nahiya naman yon kasi talagang si Kalingap Rob naman kasi talagang meron niyang talagang tagahatid sundo kay Viancy. Ito nga sila, si Pure Health talagang, yan yung personal driver po. And syempre, sabi nga nitong dalawa naman, kung sakali naman na si Papa Eds ang maghahatid kay Viancy, ay siguradong walang vlog. Wala tayong mapapanood ng mga ganito kasi kilala naman po natin si Papa Eds, guys, no? Hindi talaga siya nag-behind the scene. Kahit minsan yata, guys, unless kung sasabihan siya mismo ni Kalingap Rob na i-vlog mo yan, yung mga ganun, kagaya nung sa Cebu, talagang sinabihan siya ni Kalingap Rob na kasi 3 days nga sila na nandun, may sariling channel naman po kasi si Papa Eds at may mga beneficiary, kaya pinayagan siya na mag-vlog doon. Pero yung mga ganitong pagkakataon, never po natin makikitaan si Papa Eds ang ganito. So yun, guys. araw din na si Eds. Oo, kaso kanina, nagpaalam pala sana tol sa Eds na maghahatid daw. Siya baga, Kaso si Biancy naman, hindi sinabi sa atin. hindi sinabi sa atin. Yun. Parang nasabi natin kay Kalingap Rob. Yun. Tsaka si Edo nag-aantay lang yun na, ay sige na Eds, hatid mo na. Oo. Eh, Yan. nagpaalam kay Biancy. Hindi man nagsabi si Biancy na, ay hahatid po ako ni Edo. Eh tayo naman Ako na, isang sabi lang Oh, Ayos. ayos na yun para makapagpahinga siya. Saka mag-isa rin po siya mauwi naman. Yun. Grabe, naintindihan din ni Viancy na kahit wag na si Papa Eds maghatid sa kanya kasi napapagod din yung tao daw at saka mag-isa daw na uuwi. Talagang nag-worry din siya, nag-aalala siya kay Papa Eds. Grabe. Ay, dapat sinama mo na lang kami. Hindi, sasarbo tayo doon. Oo, storbo kayo dun. Oo, Sam. Hindi sila makakapag-usap ng mga Oo, dapat pinagkape mo na lang. Oy, magkape ka muna para hindi ka Kung hindi antukin. man lang po ihahatid ata kanina. Ha? Kung hindi lang po ninyo ihahatid, siya po ang mahatid. Eh, siyempre sasabihin namin ka, Eds, di namin ihahatid yan, Eds, ikaw na maghahatid. Diba, tol? Ayun. So, alam na natin, guys, Siyempre kung... sa Edo. So dito guys, malinaw na malinaw po. Marami din po kasing actually sa mga sa mga upload ko, marami rin nagko-comment bakit hindi man lang hinatid ni Edu si Viancy, dapat siya maghatid. So dito nalaman na po natin kung ano yung mga kadahilanan at sana'y wag na nating wag na nating anuhin si Papa Eds sa mga tungkol sa mga ganon. Siyempre meron kasi may management si Kalingap Rob ang namamahala po dyan. Hindi basta-basta magagawa din ni Papa Eds yung kanyang kagustuhan unless magagaling mismo kay Kalingap Rob
yung mga utos. Sabihin na nating utos kasi siya talaga yung boss po dito. Yun, guys. Pero kasi nagpaalam na sa'yo na maghahatid. Dapat sinabi mo sa amin yun. Ay kuya, hatid po ako ni Edo. Di, wala na. Tapos na ang usapan. So, ang ilaw ng mata, oh. Ang dilim. Ang layo, guys, no? Minsan kasi kulang talaga tayo sa Communication. eh. Kaya, yan. Minsan, hindi nagkakatapat-tapat ng ano. Yung isa kasi, yung di mo naman sasabihan kasi yun, pag di sinabihan ni Kalinga Prab na ihatid mo si Beyonce, kahit gusto niya, di magsasalita yun eh. Totoo. Yun, yung sinasabi ko, guys. Talagang kakaiba rin si Papa Edo eh. Grabe siya yung respeto niya. Yung respeto niya kay Kalinga Prab, tsaka sa buong Kalinga po, ano? Ganong kataas, ganong kalaki yung pagrespeto niya. Hindi siya yung agaw eksena, kumbaga. Hindi siya yung nakikialam sa desisyon man ng Kalingap. Although part siya ng Kalingap at talagang pinsan, kamag-anak siya. Pero hindi siya yung ganong klaseng tao eh. Talagang seryoso. At iba yung ugali niya. Basta guys, napapansin na po natin yun na talagang iba siya. May pride. Hindi magsasalita yun eh. Kaya mo na pag... Susunod gagawin ko, tanongin ko na siya. Ay, sino eh. Yan. Pwede. Dapat isama niya ako para may vlog ako. Ay, tama. Para may kapalit siya pag uwi. Yeah, pwede. Ano lang, ako mag-drive pa rin. Tapos, wala na sila sa likod. Mga bossing. Di ba? Tama ako. Ganda yun, di ba? Diba, Beyonce, okay lang yun. Okay lang daw, maga. Palang dito, doon na sila sa likod. Tapos, palagyan natin ng kortina para hindi bahala kayo dyan mag-chismisan. Bahala kayo. Hindi, may music naman ako, tol. Tama lang. Para hindi ka masyado marinig yung usapan eh. Pag-usapan nyo yung mga dapat yung pag-usapan. Yes, yung mga plano sa buhay. Grabe. Sa buhay, halimbawa, kung ilang... Grabe guys, matinding magbigay ng idea, matinding magsulsul tong dalawa na to. Pero maganda naman po yung idea nila, no? Kasi natatawa rin si Beyonce. Kumbaga parang gusto rin niya yung ganong idea. Ilang baby ang gagawin nyo. Hello? Baby agad? Sorry. Bawal pala yung Bawal pa. Huwag ganun. Kung saan kayo magpapatayo ng bahay. Ganun mo yan. Kung saan kayo pupuntang bansa. Yan. Kasi alam mo si Edo, pangarap niya yung makapunta ng ibang bansa na kasama daw ang kanyang minamahal. Kaso nga lang. Totoo yan. Gusto niya makarating ng ng Australia. Yan. Ng US. Kasama si Aso, ewan ko lang kung pag 80 na siguro, pwede na silang mag-travel. Makuha na nga kami ng passport para makapag-travel. Kung may passport, para makapag-travel. Grabe, Kas. Namin naging nangyari dun sa pagkuha ng passport, Oo nga. Nakakakuha. Kung napanood nyo yun, guys, yung isang, upload ni Papa Eds sa second channel po ni Kalinga Prab po yun. Nagka-problema ulit sa pagkuha ng passport si Beyonce regarding nga po kasi sa yun. Sa kanyang birth certificate ay lumalabas doon na at that time na nagawa yung birth certificate niya ay hindi pa nakakasal yung kanyang parents. Kumbaga, naipanganak na siya nung nagpakasal yung kanyang mga magulang. So, kailangan ayusin niya ulit yun. And pag naayos nila yun, babalik ulit sa DFA. And then, yun na lang. Siguro, sana, yun na lang yung last na magiging problema. Siguro si Beyonce tol. Iniisip niya, parang maganda yung sinasabi ni Kuya Redzin. Yes. Oo nga, kanina pa nakangiti yan eh. Tumatawa eh. Parang gusto ko yung sinasabi niya, yung mag-travel kami ng ibang bansa. Masarap yun. Mapapasana all na lang kami yun. Kagapalakpak na lang. Kahit lang, sa isang taon, 3 times sila mag-travel. Di ba? 3 times. 1 times lang, okay na. Actually guys, ang pagta-travel po isang napakagandang investment sa mga magiging memories ninyo pagtanda, no? Kung kaya din lang naman mag-travel, do it. Hanggat kaya pa ng katawan natin at may kakayahan pa tayo kasi pag tumanda na, sabihin na natin senior, 70 ka na or 60,
kahit gustuhin mo pang mag-travel, kahit may kakayahan ka, hindi mo na masyadong ma-enjoy kasi marami nang nananakit sa sa mga katawan natin. So hangga't kaya pa. Di ba guys? Ang ganda nga po ng yung mga ganong memories kasi pagdating ng araw, yan yung kahit dadalawa na lang kayo ulit, may kanya-kanya na yung kanya-kanyang buhay na yung mga magiging anak ninyo. Ang dami ninyong pwedeng pag-usapan ng mga memories. Grabe. Sana all. Sa isang taon, lalo na pag yung halimbawa, Hong Kong, Japan, Korea, mga ganyan, Thailand, Australia, US. Di kayang-kaya ni Papa Elsa ganyan. Bali, wala. Pag sinabing, sabihin mo lagi, ako'y iyong mahal, at hindi pa na. Actually guys, marami pong bansa na hindi masyadong naririnig, kagaya po ng Christmas Island, Yap Island, Mauritius, yung mga ganyan. Actually, narating ko na po yung mga yun guys. Pero, ano naman po kasi ito trabaho lang, kaya nakakarating ako sa mga ganong lugar. Lalo na sa Christmas Island. Grabe guys, isang maliit lang siya na bansa. Nasa pagitan po siya ng Darwin, Australia, tsaka dulo na ng Indonesia. Kumbaga nakapagitan lang siya doon. Pero ang mga doon, ang nagmamanage or ang mga kasundaluan doon ay mga New Zealander, tsaka Australian, kumbaga halo sila. So yun guys, and regarding naman po sa Yap Island po, malapit lang yun dito sa Pilipinas. Naman doon, kumbaga I'm not so sure kung hanggang ngayon ay uso pa rin yun sa kanila yung bartering, kung tawagin, ay dati kasi hindi pa uso sa kanila yung pera at talagang ginagamit nilang pambili ng mga goods, mga corals, dinadive po nila yon sa mga malalalim na part ng dagat, na mga kakaibang klaseng corals yun po, at saka mga tao doon, mga mapababae man, mga topless pa. Pero sa kanila pangkaraniwan lang yan. Grabe guys, masarap pong marating yung mga ganong lugar, yung mga hindi pangkaraniwan talaga. So tuloy natin. takot yung lugar na ito. Siya Dito baga nakatira yung ex ni Uy! ex-love team. Hindi, ko. Grabe. Si Beyonce, imbis nakangiti na, masimangot tuloy yan. Ito baga yung bahay, di ba dito yun? Ay, alam na alam mo lagi mo Grabe, alam din ni Beyonce. Nandiyan nakatira si yun yung nadaanan nila po yung ex katandem ni Papa Eds po si Miss E. So yan guys. Philip. Nandito na tayo. Ayan. Ayan Sina pa nga ako dyan. Ex-love team. Yan ang mga... Ay, nako. Yung dati mong bahay dito. O dyan na talaga? Diyan ka na mamimiss mo yan pag wala ka na dito. Okay, dyan na pala pinanganak si Beyonce. Sa tabing dagat. Pero yung ang po dyan mamimiss yung mga memories po namin nila Lola. Sa family. Dagat. So guys, talaga mamimiss ni Beyonce pag umalis na sila dyan. Yung mga memories kasi dyan na talaga siya pinanganak daw. Wow. So, ganun talaga, guys. Doon ka sa malayo-layo na yung dagat sa lilipatan niyo. Doon pa po ako hinahabol ng pamalo. Sa tabing dagat. Narinig niyo yun, guys. Doon daw siya hinahabol ng pamalo dati. Lahat pala tayo naka-experience na gano'n, na hinahabol ng pamalo ng magulang. Grabe. Sweet memories po yun. Kasi tayo sa kabila, parking tol. Mamimiss mo yung dagat, May dadalhin tayo dyan, tol. Ha? May dadalhin. Anong dadalhin? Bag. Gansid. Saan? Andyan, yung malaking bag. Galing abroad dyan ko. Hindi mo alam. Galing abroad dyan. Dami niyang bagahe yan. Ay, sige, kausapin ko din si tatay. Sige, wait lang. Matabi muna. Huwag ka muna excited. Kausapin ko din about dun sa... Matras lang ako. Diligit ka sa tricycle. Hindi tayo nakaharang. Diyan mo na lang kayo sa may walang dyan. May walang pinto. May dito, pinto. Sige na. Gate. Motor ba ito kabila?
Wait lang. Mas ano ko sa atras eh. Kitang-kita ko kasi. Okay. May side mirror eh. Sa unahan, hindi mo kita talaga. May nguso. Nakasya ka ba dyan, Beyonce? Yung thing. Ayan na. Wala naman pating gano'n na, nadaan. Dito na tayo. Saan ba? Hindi, malaking bagtol. Kasi mga kalingap, nandito na kami kay na Beyonce. Yun. Welcome back Yung ano? sa bahay. Laki nga ng bag nyo. Yung Pula? laki, yung nakapatong. Grabe Ayan. naman. Ang laki naman yan. Laki, ganyan. Anong laman yan? Let's go mga kalingap. Ano tayo? Ay. Saan ka mandaan? Wala pa nandaan dito. Diyan ka na dumaan. Mukhang gusto pang tumulong sa pagbubuhat si Beyonce. Ang lalaki ng kasama niya. Iba talaga siya guys, no? Hindi siya bossy. Sige na kami na, bisik. Dalawa ka muna yung package. Yung bagahe. Ngayon na, ang laki nga. Hey, kami na. Kami na magmabuhat. Makausapin ko doon si tatay niya. Tara na. Naku, Mauna ka na. kakausapin ni Red Saint si tatay. Nadilib. Suit pa rin niya yung guys. Yung gustong gusto ko na suit niya sa photoshoot. Ano tol? Mauna ka. Injury pala tong kasama ko, mambihira. Mauna ka kaya? Sige na. Sige na. Ako sa atin si tatay ay. Nag-uusap kami ng mga sarili na. Grabe, sige nga, sige nga. Sa kasal. Ano? Ano to? Pambira. Baka mabigla si tatay. Hindi ka na itak dyan. Wise ka. Ten. Tao po. Magandang gabi po. Ay, grabe. Ang laki. Pinapanood si Kalinga Prab. Ay, oo nga. Si Kalinga pa pinapanood. Uy, suportado ah. Tao po. Ate. Yo. Sauli na po namin ang inyong dalaga. Aray. Okay. Ay, si tatay. Makakausapin ko nga po muna about sa kasal. Ano tol? Hala, Kasal? kakausapin nga tungkol sa kasal. Grabe. Ang lakas ng loob. Kailangan pong makausap kita ngayon din at Nako, urgent ah. Parang totoo. Sige nga, kasapin mo nga. Yan, sige nga. ay hindi na po dito na lang po. Sige, paano mo kakasapin si tatay tol? Sige, ay si nanay muna. Ayan, yan. Tatay muna ang Ay, si kausap. nanay. Ay, may plano to oh. Yari kayo. Oo, thank you. Ayun na. Ang mga kalingap na hatid na natin. Ayun na. Pinag-usapan niyo tungkol sa ano to? Payag daw, tol. Ayat? Oo. Nako, payag daw. Grabe. So yun guys, putulin na natin. Hanggang dito na lang kasi naihatid na rin naman nila si Beyonce pa, no? And ang maganda po kasi sa mga ganitong videos din ay napag-uusapan yung mga hindi normal na napag-uusapan tungkol nga sa mga memories din ni Beyonce nung kabataan. Doon ako natawa sa sinabi niya na sa tabing dagat daw siya hinahabol ng pamalo dati. Maliit pa siya. Nakaranas din pala siya nun. Hindi lang pala ako o kaya yung iba. Grabe. So yun guys, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa akin sa simpleng vlog na ito. And magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And shout out muli sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters. And ganun na rin po sa aking mga subscribers. And lalo na po sa aking mga community members na ipopost ko po. 5 po sila. So yun, 5 sila pero mahalaga meron na po akong maliit na nag-uumpisang community. Maraming salamat po sa inyo sa pagsali. So yun guys, hanggang dito na lang ulit and God bless po sa lahat. And pansamantala, bye-bye po muna. Bye!